Ang ayoko sa lahat ay ang pinagnanakawan ako. Kaya kayong lahat, tignan nyo ang itsura ni Ernesto. Ganito ang mangyayari sa inyo kapag ginawa nyo ko ng katarantaduhan. May awang humaplos sa puso ng 14 na taong gulang na si Leroy habang pinagmamasdan niya si Mang Ernesto na nakahiga sa lupa malapit sa paanan ni Don Pipito. Halos kalahating oras na walang tigil na hinahagupit ng paulit-ulit ni Don Pipito si Mang Ernesto ng latigo. Binugbog din ito ng gusto ang kawawang lalaki. Ayon sa narinig ni Leroy, nagnakaw si Mang Ernesto ng pera mula sa kaha ni Don Pipito. Napahinto ang pagtatrabaho ng mga magsasaka ng kalamansi nang binugbog kanina ni Don Pipito si Mang Ernesto nang walang babala. Lolo Ambo, hindi po ba natin tutulungan si Mang Ernesto? Grabe po ang kalagayan niya. Parang mamamatay na po siya. Wala na tayong magagawa sa sitwasyon ngayon ni Ernesto, Leroy. Baka kapag tinulungan natin siya, ay sa atin naman ibaling ni Don Pipito ang galit niya. Mas mabuting manahimik na lamang tayo. Pero Lolo, hindi po ako naniniwala na si Mang Ernesto ang kumuha ng pera ni Don Pipito. Mabait po si Mang Ernesto. Hindi niya po yun gagawin. Hoy, kayong maglolo! Anong pinag-uusapan niyo dyan, ha? Pinag-uusapan niyo ba ako? Ay hindi po, Don Pipito. Nagtatanong lang po ang aking apo kung anong ulam namin mamayang gabi sa bahay. Isa pa yan sa ayaw ko, ha? Ayokong pinag-uusapan niyo ko rito dahil puputulin ko talaga mga dila ninyo. Magpasalamat kayo sa akin dahil kahit mga wala kayong pinag-aralan ay tinanggap ko kayo rito sa taniman ng aking kalamansi. Ako ang nagbibigay ng pagkain na kinakain ng pamilya nyo sa araw-araw. Mga hampas lupa! Sige na! Ilabas nyo na itong magnanakaw na to sa taniman ko at ayoko nang makikita ang pagmumukha nito rito! Mabilis na kumilos ang ilang tauhan ni Don Pipito upang buhatin si Mang Ernesto na halos hindi na gumagalaw. Nais mang sabihin ni Leroy kay Don Pipito na mali ang ginagawa nito ay mas pinili niyang manahimik upang hindi na madamay sa galit ng malupit na Don. Araw ng sahod, pagsapit ng 12:00 ng tanghali ay dumating si Don Pipito sa taniman ng kalamansi. Pinapila nito ang lahat ng trabahador upang iabot ang sahod na nakalagay sa puting sobre. Nang matanggap ni Leroy at Lolo Ambo ang puting sobre nila, ay agad na binilang ni Leroy ang perang nasa loob nun. Kumunot ang noo ni Leroy dahil maliit masyado ang sinahod niya. Alam niya na hindi siya lumiban sa pagtatrabaho, kaya dapat ay walang bawas ang sahod niya para sa araw na yon. Lolo Ambo, kumusta po ang sahod niyo? Malaki ang kulang. Mahigit kalahati. Sa akin din po, Lo eh. Tara, itanong po natin kay Don Pipito kung bakit ganito lang ang sinahod natin. Huwag na. Hayaan na lang natin. Pero Lo, malaking bagay na po para sa atin yung kulang sa sahod natin. Hindi po ba? Nag-iipon tayo ng pera para pang tubo sa lupa na kinatatayuan ng bahay natin. Kapag hindi agad tayo nakapag-ipon hanggang sa susunod na taon, mawawala na po sa atin ang lupa. Leroy, makinig ka sa akin, iho. Pabayaan mo na. Kapag sa susunod ay ganito ulit na kulang ang sahod natin, ay saka tayo magreklamo. Kapag hindi po tayo nagreklamo ngayon, magiging paulit-ulit na po yan. Magsasalita pa sana uli si Lolo Ambo, pero mabilis na tinalikuran ni Leroy ang lolo niya. Patakbo siyang lumapit kay Don Pipito, nakakatapos lang magpasahod. Don Pipito, magandang araw po sa inyo. O Leroy, may problema ba? Mawalang galang na po, pero kulang po ang sahod namin ngayon ni Lolo Ambo. Mahigit kalahati po ng sahod namin ang nawawala. Ganun ba? Mawalang galang na rin. Pero yan lang talaga ang sahod yung maglolo para sa buwan na ito. Pero bakit po? Nakalimutan mo na ba, Leroy? May namatay na isang puno ng kalamansi sa area nyo. Wala, hindi naman po namin kasalanan yun, Don Pipito eh. Sadyang namatay po ang puno na yun. Hindi niyo po dapat sa amin isisi ni Lolo Ambo ang bagay na yun. Sa pagkakataon na yon, ay lumapit na si Lolo Ambo. Nais nitong hilahin si Leroy palayo
pero pumiglas si Leroy. Nais niyang makuha ang kulang na sahod nila mula kay Don Pepito. Naglakad si Don Pepito palapit kay Leroy at tinitigan niya mula ulo hanggang paa. Hindi siya kontento sa sagot ng binata. Kasalanan niyo yun. Kasama sa area niyo ang punong namatay. Kaya responsibilidad niyo yun. Lahat ng puno ng kalamansi na nakikita mo ay pinagkakagastusan ko. Kaya kung may mangyaring hindi maganda sa kahit isa, sa inyo ko isisisi. Pero dapat po'y kinausap niyo po muna kami ni Lolo para hindi po ganito na nabibigla kami sa liit ng sahod namin. Huwag mo kong tuturuan sa kung ano ang dapat kong gawin, Leroy. Ako ang nagpapasahod sa inyo. Kung gusto mo magreklamo, pwede kayong umalis at huwag nang magtrabaho rito. Nagpantig ang tenga ni Leroy sa narinig. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaglaban ang naramdaman niyang mali sa ginawa ng kanilang amo sa kanila ni Lolo Ambo. Pero bago pa man siya nakapagbitaw ng salita, inunahan na siya ni Lolo Ambo. Pagpasensyahan niyo na po ang aking apo, Don Pepito. Sa akin ay walang problema kung ibawas niyo sa sahod namin ang namatay na puno ng kalamansi. Ambo, pasalamat ka dahil matagal ka nang nagtatrabaho dito. Pero kung gusto niyo ng dagdag na kita, ayusin niyo ang trabaho niyo. Kung palpak kayo, bawas na sahod ang makukuha niyo sa akin. At pagsabihan mo ang apo mo, ha, na huwag sumasagot sa matatanda. Magpasalamat kayo dahil maganda ang mood ko ngayon. Dahil kung hindi, latigo ang sasagot sa mga tanong ng apo mo sa akin. Maraming salamat po, Don Pepito. Hayaan niyo po at kakausapin ko at pagsasabihan ko si Leroy. Pero Lolo, Hindi na nagawang magsalita ni Leroy dahil hinila siya ni Lolo Ambo palayo kay Don Pepito. Nais pa sana ni Leroy na kausapin si Don Pepito tungkol sa kulang na sahod nila ng lolo niya. Dinala si Leroy ni Lolo Ambo sa labas ng taniman ng kalamansi at doon siya nito kinausap. Hindi mo na dapat ginawa yun. Bakit hindi ka marunong makinig sa akin? Dahil alam ko pong nasa tama tayo, Lo. Hindi naman nating kasalanan na namatay yung isang puno ng kalamansi eh. Bakit po ba dapat ay palagi tayong sumusunod kay Don Pepito? Leroy, wala tayong laban kay Don Pepito. Siya ang amo natin. Kung gusto mo may pagkain tayo sa lamesa araw-araw, magpakumbaba ka. Hindi lahat ng bagay pwede mong ipaglaban, lalo na kapag mas makapangyarihan ang babanggain mo. Pero Lo, mali po si Don Pepito. Hindi ba dapat tayong lumaban kapag alam nating tama tayo? Apo, minsan mas mahalaga ang pagkakaroon ng mahabang pasensya kaysa sa pakikipagtalo. Mas magiging malaki ang problema natin kapag inalis tayo rito sa taniman ng kalamansi. Ito na lang ang ikinabubuhay nating dalawa. Sana tayo pupulutin kapag nawalan tayo ng trabaho. Pero Lo, hanggang kailan tayo magiging sunod-sunuran kay Don Pepito? Hanggang kailan natin hahayaan ang mga maling ginagawa niya sa atin? Malakas po ang loob niya na maging malupit dahil walang kumakalaban sa kanya. Huwag kang mag-alala, Apo. Naniniwala ako na hindi tayo habang buhay na ganito. May awa ang Diyos. Basta sa ngayon, iwasan mo ang pagsalungat kay Don Pepito dahil baka matulad tayo sa mga taong pinarusahan niya, kagaya ni Ernesto. Hindi na nagsalita pa si Leroy. Naramdaman niya ang mabigat at hindi patas na realidad ng buhay. Kapag marami kang pera, lahat ay pwede mong gawin, kahit pa ang manapak at manlamang ng mga taong mas mababa sa iyo. Isang hapon sa taniman ng kalamansi, napansin ni Leroy ang 2 pulis na dumating. Nakita niya ang patrol car na pumarada malapit sa bodega. Nakatingin si Leroy sa mga pulis habang palapit ang mga yon kay Don Pepito na abala sa pag-uutos sa mga trabahador. Agad sinalubong ni Leroy si Lolo Ambo. Lo, tingnan mo. May mga pulis at kinakausap nila si Don Pepito. Ano kaya ang ginagawa nila dito? Hindi ko rin alam, Apo. Huwag mo na lang pansinin at wala naman tayong kinalaman dyan. Magtrabaho ka na lang. Baka makita ka pa ni Don Pepito. Narinig ko po kasi sa tindahan kanina ni Mang Freddy na nawawala raw si Mang Densyo. Sabi nila, 2 araw na raw pong hindi umuwi sa kanila. Ano ka mo? Si Densyo? Hindi ba't dito rin yung nagtatrabaho?
Sana naman ay walang masamang nangyari sa kanya. Baka nagtungo lang sa kung saan nang hindi nagsasabi. Naisip ko lang po kasi na baka kaya may mga pulis dito ay dahil may kinalaman si Don Pipito sa pagkawala ni Mang Densyo. Nako, yari, mukhang makukulong pa yata si Don Pipito ngayon. Tumigil ka nga, Leroy. Huwag ka magsalita ng ganyan. Mamaya may makarinig sa'yo. Makarating pa yan kay Don Pipito. Hindi pa rin mapalagay si Leroy. Muli siyang tumingin sa direksyon ng mga pulis at nakita niyang seryoso ang pinag-uusapan ng mga yon at ni Don Pipito. Hindi niya alam pero kinabahan siya. Parang may hindi magandang nangyayari na hindi niya maintindihan. Kinagabihan, habang nakaupo si Leroy sa hagdan ng kanilang kubo, ay dumating ang mga kaibigan niya. Inaya siya ng mga yon na maglaro ng tagu-taguan dahil bilog ang buwan ng gabing yon. Normal na sa kanilang magkakaibigan ang maglaro tuwing gabi, lalo na kapag maliwanag ang buwan. Sinabi ni Leroy sa mga kaibigan niya na magpapaalam muna siya kay Lolo Ambo. Pinuntahan ni Leroy si Lolo Ambo na abala sa pag-aayos ng mga panggatong na kahoy. Lolo Ambo, okay lang po ba na makipaglaro po ako sa mga kaibigan ko ngayon? Abang, gabing-gabi na, Leroy ah. Pumirmi ka na lang dito sa bahay. Lolo naman parang bago lang sa inyo na naglalaro ko sa gabi. Saka ito na lang po ang oras ko para makapaglaro Sa umaga naman po nagtatrabaho ako sa taniman ng kalamansi. Talagang ang husay mo mangonsensya. Sige na, maglaro ka na. Basta wag kang uuwi ng hating gabi at may trabaho pa tayo bukas ng umaga. Opo, takot ko lang na maliit po sa trabaho. Baka gawin pa yung rason ni Don Pipito para bawasan na naman tayo ng sahod. Sige po, Lo. Maraming salamat po. Mabilis na tumakbo si Leroy at sinabi sa mga kalaro niya na pinayagan siya ni Lolo Ambo. Nagsimula na ang laro ni na Leroy. Agad siyang tumakbo papunta sa direksyon ng taniman ng kalamansi. Alam niyang doon siya makakapagtago ng mabuti dahil bukod sa madilim doon, ay makakapagtago pa siya sa makakapal na puno ng kalamansi. Agad na nagtago si Leroy sa isang puno ng kalamansi. Napangiti siya sapagkat sigurado siya na mahihirapan siyang mahanap ng taya. Tumahimik siya at naghintay habang dinig niya ang mga boses ng mga kalaro niya na naghahanap. Habang nakatago, naramdaman niyang may kakaiba sa paligid. May mga kaluskos siyang narinig sa kung saan, kaya napalinga siya. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Leroy. Nagtayuan ang balahibo niya. Maingat siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan para tingnan kung ano ang nangyayari. Sino yan? Sino yan? Jojo, ikaw ba yan? Jo, wag mo akong tinatakot Hindi na yan ang ubra sa akin. Katahimikan ang sumagot kay Leroy. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang parang may aninong gumagalaw. Hindi na maganda ang pakiramdam ni Leroy sa lugar na yon, kaya nagdesisyon siyang umalis na. Maglalakad na sana siya paalis sa taniman ng kalamansi nang napahinto siya dahil biglang may sumulpot sa harapan niya na isang nilalang na noon lamang niya nakita. Nanlaki ang mga mata ni Leroy, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang nilalang na mukhang halimaw ang nasa harapan niya. Mataas yun, payat at may mahahabang kuko na parang kayang pumunit ng laman ng tao. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Hindi na kinaya ni Leroy. Napatakbo siya ng mabilis papalayo mula sa taniman. Ramdam niya ang malakas na tibok ng kanyang puso habang naririnig ang kaluskos ng nilalang na tila hinahabol siya. Tumakbo siya ng napakabilis, ngunit pakiramdam niya ay papalapit ng papalapit ang aswang sa kanya. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! May aswang! Habang tumatakbo si Leroy, bigla niyang nakita ang ilaw ng isang paparating na kotse. Muntik na siyang mabangga. Ngunit sa huling sandali, huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Don Pipito na galit na galit. Leroy, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras, ha? Galing ka ba sa taniman? Opo, Don Pipito. Naglalaro po kasi kami ng tagu-taguan. Pero, may nakita po ako. May aswang po! May aswang! Hinahabol po ako! Anong aswang? Tigilan mo ako, Leroy. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong aswang-aswang na yan.
Huwag kang mag-imbento ng kwento. Alam kong lulusot ka lang dahil nahuli kitang galing sa aking taniman. Nagnanakaw ka ba ng mga kalamansi ko? Naku, hindi po. Bakit naman po ako magnanakaw? Sawang-sawa na nga po ako sa kalamansi dahil araw-araw kong kasama ang mga yun. Don Pepito, totoo po ang sinasabi ko. Nakakita po ako ng aswang sa taniman nyo. Sige na, bumalik ka na sa bahay nyo. Magpasalamat ka at papalampasin ko tong ginawa mo. Pero sa susunod na mahuli ulit kita na narito ka sa taniman ko kapag hindi oras ng trabaho, ay makakatikim ka talaga sa akin. Wala akong pakialam kahit bata ka. Hala, sige, alis, umuwi ka na. Wala nang nagawa si Leroy kundi tumango at maglakad palayo. Habang pauwi, ramdam pa rin niya ang takot. Alam niyang totoo ang nakita niya at hindi yun likha ng kanyang imahinasyon. Nagpaalam na si Leroy sa mga kalaro niya na kailangan niya nang umuwi. Habang naglalakad, ay dala pa rin niya ang takot sa nangyari sa taniman ng kalamansi. Tagaktak ang pawis niya at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Naniniwala si Leroy sa aswang pero hindi niya akalain na makakakita siya nun at muntik pa siyang mapatay. Pagdating sa bahay, agad na lumapit si Leroy kay Lolo Ambo na nakahiga na. Lolo, may kailangan po akong sabihin sa inyo eh. Kasi po, may nangyari kanina sa taniman ng kalamansi ni Don Pepito. At anong ginagawa mo ron? Hindi ba ang paalam mo ay maglalaro ka? Kaya nga po, naglalaro po kami ng tagu-taguan tapos doon po ako nagtago. Habang nagtatago po ako, hindi ko po alam kung maniniwala kayo. May nakita po akong aswang. Hinabol pa nga niya po ako pero buti na lang hindi niya po ako naabutan. Nagulat si Lolo Ambo sa sinabi ni Leroy. Tiningnan nito si Leroy na may halong pag-aalala at pagdududa. Ano ka mo, aswang? Sigurado ka pa sa nakita mo, Leroy? Siguradong sigurado po, Lo. Hindi po ako nagsisinungaling. Saka wala pong dahilan para gumawa po ako ng kwento. Hindi naman po ako magkakapera kung magsisinungaling ako sa inyo Nakita pa nga po ako ni Don Pepito pero hindi rin po siya naniwala sa akin. Sandaling natahimik si Lolo Ambo at nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin na may aswang pala rito sa lugar natin. Aba, kailangan nating mag-ingat, Apo. Hindi po kaya may kinalaman ng aswang sa pagkawala ni Mang Densyo? Naku, Diyos ko po. Huwag naman po sanang nabiktima ng aswang si Mang Densyo. Ang bait-bait pa naman niya, Lo. Posible ang sinabi mo, Leroy. Pero huwag mo munang ipagsabihan tungkol sa aswang dahil baka walang maniwala sa'yo. Matagal nang walang aswang dito sa atin at mahirap nang mapaniwala ang mga tao na nagbalik na naman ang dating kinatatakutang nilalang dito. Labis ang kabang lumukob kay Leroy, ngunit sa kabila ng lahat, nagpasalamat pa rin siya sa Diyos dahil walang masamang nangyari sa kanya. Kinaumagahan, habang namimitas ng kalamansi, ay hindi pa rin naalis sa isip ni Leroy ang nangyari nung nakaraang gabi. Maya-maya ay dumating si Don Pepito kasama ang isang babae na tila ayaw ipakita ang muka sa pagkakayuko. Matangkad yun na may mahabang buhok na nakatali at payat na pangangatawan. Tumigil muna kayo sa ginagawa nyo. May ipapakilala akong bagong tauhan. Tumigil ang lahat na nagdatrabaho at tumingin yon kay Don Pepito. Si Leroy ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang ginagawa habang si Lolo Ambo naman ay napatingin din sa kanilang amo. Ito si Erlinda. Mula ngayon, dito na siya magtatrabaho kasama ninyo. Ngayon, Erlinda, gusto kong malaman mo ang mga bagay na ayaw ko. Ayoko ng tamad. Ayoko ng magnanakaw. Ayoko ng sino mang umaangal sa mga utos ko. Nagkakaintindihan ba tayo, Erlinda? Opo, Don Pepito. Naiintindihan ko. Gagawin ko po ang lahat upang hindi kayo mabigo sa akin. Ambo, ikaw na ang bahala magturo kay Erlinda ng trabaho niya. Gabayan mo siya dahil ikaw ang pinakamatanda rito sa taniman. Masusunod po, Don Pepito. Ako na po ang bahala kay Erlinda. O sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Kailangan ay marami kayong maani ngayong araw dahil bukas ay i-deliver na yan sa syudad. Umalis si Don Pepito
na nakataas ang noo na parang ang tingin nito sa mga trabahador niya ay maliliit na nilalang. Lumapit si Lolo Ambo kay Aling Erlinda at dinala ito sa pwesto nila habang ang lahat ng trabahador ay nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ipinakilala ni Lolo Ambo ang sarili nito kay Aling Erlinda at sunod na nagpakilala si Leroy. Agad nilang sinimulan ang pagtuturo kay Aling Erlinda sa trabaho nito sa taniman. Kapag pipitas ka ng kalamansi, titingnan mo muna kung sapat na ba ang laki at tama ang kulay. Huwag mong pipitasin kapag maliliit pa at berdeng-berde pa ang kulay. Tumango si Erlinda. Hinawakan nito ang isang bunga ng kalamansi. Tumingin ito sa kanila na tila nag-aalinlangan. Ito ba? Pwede na ba ito? Yan! Pwede na po yan. Ganyan po ang dapat niyong kinukuha. Maigpit po kasi si Don Pipito. Kaunting mali mo lang ay nagagalit ka agad. Ang masaklap pa, baka ibawas pa niya sa sahod mo kapag nagkamali ka. Leroy, huwag ka magsalita ng ganyan dito at baka may makarinig sa'yo. Saka tinatakot mo si Erlinda eh. Baka hindi yan magtagal dito. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Ay basta, huwag ka magsasalita ng laban kay Don Pipito. Lalo na't nandito tayo sa taniman. Baka may trabahador na magsumbong kay Don Pipito. Mahirap na. Dito lang muna kayong dalawa at iinom lang muna ako ng tubig. Leroy, ikaw na muna ang bahala kay Erlinda. Nang umalis si Lolo Ambo ay nagpatuloy sina Leroy at Aling Erlinda sa pagpitas ng mga kalamansi. Napansin ni Leroy na tila hindi komportable si Aling Erlinda. Aling Erlinda, okay lang po ba kayo? Oo naman, Leroy. Medyo naninibago lang ako. Ngayon lang kasi ako nakapagtrabaho sa ganitong taniman. Makakasanayan niyo rin po yan. Sa una lang po mahirap. Pero kapag alam niyo na po ang mga dapat gawin, madali na lang po yun. Ilang taon na po ba kayo? 42 anyos na ako. Ikaw ba? Mukhang bata ka pa pero nagtatrabaho ka na kagad. Opo, 14 pa lang po ako. Kailangan ko po kasing tumulong kay Lolo Ambo sa pagkita ng pera eh. Kasi kailangan naming matubos ang lupa namin. Aling Erlinda, tagasan po pala kayo? Parang ngayon ko lang po kayo nakita rito sa San Vicente. Ibang bayan ako. Sa San Delfin. Malayo-layo yun dito. Dito lang kasi ako nakakita ng trabaho kaya kahit malayo, ay tinanggap ko na lamang. May anak na po kayo? Meron. Nag-aaral siya ng kolehiyo sa Maynila. Patay na ang asawa ko, kaya hindi pwedeng mawalan ako ng trabaho. Oo nga pala, Leroy. Totoo ba yung sinabi mo kanina tungkol kay Don Pipito na mahigpit siya? Nako, totoo po yun. Hindi lang po mahigpit, masama pa ang ugali niya. Kapag nagkamali ka kahit maliit lang, sisigawan ka kagad. Marami na po napaalis dito dahil sa napakaliit na pagkakamali lang. Ang tingin niya kasi sa ating mga trabahador niya ay parang robot na hindi nagkakamali. Hindi ko po ito sinasabi para siraan si Don Pipito ha. Gusto ko lang po na alam niyo ang ugali niya para makapag-ingat po kayo. Salamat at sinabi mo sa akin yan, Leroy. Ngayon, alam ko na ang mga hindi ko dapat gawin dito sa taniman ng kalamansi. Basta po, mag-iingat kayo. Lalo na po't bago lang kayo dito. Kapag ayaw niya ang trabaho nyo at sinasagot nyo siya o kinokontra nyo, ay hindi yun magdadalawang isip na tanggalin kayo. Dito sa San Vicente, meron bang dapat nakatakutan? Sasabihin sana ni Leroy ang tungkol sa aswang pero naalala niya ang sinabi ni Lolo Ambo na wag muna niyang sabihin sa ibang tao ang tungkol doon. Itatahimik ka. May mali ba sa tanong ko? Aling Erlinda, naniniwala ho ba kayo sa aswang? Hindi ako naniniwala sa aswang kasi hindi pa ako nakakakita ng ganon. Ako po, Aling Erlinda, nakakita na po ako. At kagabi lang po, dito po mismo, sa taniman ng kalamansi ni Don Pipito. Buti nga po nakatakas ako dahil kung hindi, baka ginawa na po akong hapunan nun. Sinabi ko nga po yun kay Don Pipito pero hindi po siya naniwala. Nagalit pa nga sa akin Pero totoo po yung nakita ko. Kaya mag-ingat po kayo, Aling Erlinda. Hindi lang po si Don Pipito ang dapat niyong iwasan dito, kundi pati yung aswang na lumalabas tuwing gabi. Sandaling natahimik si Aling Erlinda. Bumalik naman si Leroy sa pagpitas ng kalamansi.
pero hindi niya maiwasang mapansin na parang malalim ang iniisip ni Aling Erlinda. Noon lang niya napansin na nakasuot ng gloves si Aling Erlinda. Teka po, Aling Erlinda. Bakit po may suot kayong gloves sa kamay nyo? Ito ba? Sensitibo kasi ang kamay ko lalo na sa maaasim na prutas. Kaya kailangan ko ng proteksyon. Kaya po pala. Parang may allergy po kayo, no? Si Lolo Ambo naman po, sa sili may allergy. Kapag kumakain siya ng sili, nako, namamaga po yung butas ng puwet nun. Ano't narinig ko ang pangalan ko, ha? Bakit kung ano-ano sinasabi mo kay Erlinda tungkol sa akin? Pabihira ka, bata ka, oo. Oh, Lo, wala po. Wala po akong sinasabi na tungkol sa inyo. Grabe naman po kayo mag-isip sa akin. O siya, sige na. Tama na ang kwentuhan. Magtrabaho na tayo para marami kaagad tayo na mapitas na kalamansi. Ngumiti si Leroy kay Aling Erlinda at ganun din ito. Pero ramdam ni Leroy na tila may kakaiba sa bago nilang katrabaho na hindi naman niya matukoy kung ano. Mabilis na lumipas ang oras sa araw na yon. Sa wakas, tapos na ang oras ng trabaho nila. Palubog na ang araw at unti-unting bumabalot ang kulay kahil at pula sa kalangitan. Magkasabay na naglalakad sina Leroy at Lolo Ambo sa mabatong daan. Bitbit ni Lolo Ambo ang sombrero nito habang si Leroy naman ay tahimik na nag-iisip. Hindi maalis sa isip ni Leroy si Aling Erlinda. Lo, napansin niyo po ba si Aling Erlinda kanina? Paanong napansin? Anong ibig mo sabihin na po? Ewan ko po pero para pong parang basta. Para pong may kakaiba sa kanya. Nung una, kwento siya ng kwento. Tapos, bigla na lang po siyang naging tahimik. Natural baka napagod lang. Bagong salta si Aling Erlinda eh. Kaya siguro medyo nangangapa pa siya sa atin. Normal lang naman yun. Hindi, Lo eh. Para po kasing parang may kakaiba talaga sa kanya, Lo. Alam mo po yung pakiramdam na parang meron po siyang tinatago? Leroy, hindi tayo dapat basta maghinala sa tao. Lalo na kung hindi pa natin sila lubusang kakilala. Hindi magandang pag-uugali ang ganyan. Nanghuhusga ka kagad. Alam ni Leroy na tama si Lolo Ambo, pero hindi niya mapigilan ang kakaibang nararamdaman niya tungkol kay Aling Erlinda. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang may kung anong bumabalot sa pagkatao nito. Habang patuloy silang naglalakad, napansin ni Leroy na tila naging mabagal ang hakbang ng kanyang Lolo Ambo. Tumingin siya sa kanyang lolo at nakita niyang bahagya itong umuwi na parang may masakit dito. Lo, okay lang po ba kayo? Medyo masakit lang ang katawan ko, Leroy. Siguro dala na rin ang pagod sa maghapong trabaho. Pero huwag kang mag-alala. Ayos lang naman ako. Ikaw naman kasi, Lo eh. Tumulong ka pa kasi sa pagbubuhat ng mga sako ng kalamansi eh. Hindi mo naman po trabaho yun eh. Hindi porket hindi ko trabaho, ay hindi ko nagagawin. Kailangan din nating makisama sa ibang katrabaho natin, Apo. Baka kailangan niyo po magpahinga muna bukas, Lo. Ako na lang po muna magtatrabaho sa taniman. Kakausapin ko na lang po si Don Pepito. Naku, nawag na, Apo. Parang hindi mo naman kilala si Don Pepito. Kahit masama ang pakiramdam natin, ay hindi pwedeng hindi ka magtatrabaho. Saka, nakapanghihinayang ang isang araw na wala akong sasahurin. Malaking bagay na yon para sa ating dalawa. Sigurado po ba kayo, Lo? Sigurado ako, Apo. Kung hindi ko kaya ay magsasabi naman ako sa iyo eh. Alam ni Leroy na matigas ang kalooban ng kanyang lolo at ayaw nitong maging pabigat kahit pa sa kanya. Tahimik lang nitong itinuloy ang kanilang paglalakad, ngunit hindi mawala sa isip ni Leroy ang pag-aalala para sa kanyang lolo. Matapos kumain ng gabing yon, ay napansin ni Leroy na matamlay si Lolo Ambo. Nakaupo ito sa kanilang maliit na bangko sa may pinto habang hawak ang balikat at tila nahihirapan huminga. Hindi napigilan ni Leroy na mag-alala para sa matanda. Lo, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Masakit pa rin ba ang katawan nyo, Lo? Oo, Apo. Mas masakit ang katawan ko ngayon kaysa kanina.
Gusto niyo po bang bumili na ako ng gamot, Lo? Para kahit papaano po mabawasan ang sakit ng katawan niyo? Nako, gabi na Leroy. Baka kung ano pang mangyari sa'yo sa labas. Bukas na lang. Pero mas maganda po kung makakainom na po kayo ngayon ng gamot, Lo, para paggising niyo po bukas ay wala na po yan. Huwag po kayo mag-alala, mag-iingat naman po ako Saka medyo maaga pa naman po May bukas pa pong tindahan. Sigurado ka ba, Apo? Oo naman po. Hindi ko po kaya na makita kayong ganyan Parang hirap na hirap po kayo sa nararamdaman yung sakit. Sige, bumili ka. Diyan na lang sa tindahan ni Maring para malapit-lapit lang. Bilisan mo, Apo, ha. Kumuha ka ng pera sa wallet ko. Tumayo si Leroy at kumuha ng pera. Agad siyang lumabas ng kanilang kubo at naglakad papunta sa tindahan. Mabilis ang hakbang ni Leroy papunta sa tindahan ni Maring. Ngunit nang bumili siya roon ay wala itong gamot para sa sakit ng katawan. Kaya naglakad-lakad pa siya para maghanap ng bukas na tindahan. Tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Hindi mapigilan ni Leroy na mag-alala para kay Lolo Ambo. Pagdating sa isa pang tindahan, ay agad niyang binili ang gamot na kailangan ni Lolo Ambo. Nagmamadali siyang bumalik pa uwi. Dala ang maliit na supot ng gamot. Habang naglalakad pabalik, napadaan siya sa taniman ng kalamansi. Lalagpas na sana siya sa taniman nang may marinig siyang kaluskos sa gitna ng taniman. Hindi napigilan ni Leroy ang huminto at tumingin sa taniman ng kalamansi. Kinabahan siya, lalo na't sa lugar na yun niya nakita ang aswang. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pero hindi niya napigilan ang sarili na tingnan muli ang taniman. Mas nanalo ang kuryosidad niya ng oras na yon. Tahimik siyang pumasok sa taniman ng kalamansi hanggang sa may nakita siyang anino ng isang nilalang. Nagtago siya sa makapal na puno ng kalamansi at sumilip. At doon niya nakita ang isang eksena na hindi niya makakalimutan. Isang aswang ang lumalapa ng katawan ng isang lalaki. Natigilan si Leroy at nanginig ang buo niyang pagkatao. Hindi siya makagalaw at nanlamig ang buo niyang katawan. Nais niyang tumakbo pero ang kanyang mga paa ay tila napako sa lupa. Ngunit sa isip ni Leroy, kung magpapadala siya sa takot ay baka siya ang sunod na patayin ng aswang na yon. Kaya dahan-dahan siyang umatras. Pinilit niyang hindi gumawa ng ingay. Sigurado siya na hindi siya makakauwi sa sandaling malaman ng aswang na naroon siya. Nang makalayo na siya sa aswang, ay walang pagdadalawang isip na kumaripas siya ng takbo. Hindi na siya lumingon. Nagdasal siya na sana ay wag siyang makita ng aswang at baka sundan pa siya nun. Halos mabitiwan niya ang supot ng gamot kaya mahigpit niya yung hinawakan. Pagdating niya sa kanilang bahay ay doon na nakaramdam ng kaligtasan si Leroy. Nang makita niya si Lolo Ambo ay nagtaka ito sa itsura niya. Oh, Leroy! Ano nangyari sa'yo? Bakit para ka nakakita ng multo? Lo, hindi po multo ang nakita ko. Aswang po! May nakita akong aswang sa taniman ng kalamansi ni Don Pipito. May nilalapa po siyang lalaki. Aswang? Teka po, sigurado ka bang aswang ang nakita mo? Opo, Lo. Sigurado po ko. Siya rin po yung aswang na nakita ko nung una. Lo, kailangan po natin tulungan yung lalaki. Kawawa naman siya. Ang sabi mo ay nilalapa na ng aswang yung lalaki. Sa tingin ko'y wala na tayong magagawa, Leroy. Huli na ang lahat. Ang mabuti pa, magsarado na tayo ng mga bintana at pinto. Pagkatapos ay magdasal tayo bago matulog. Nanghihinang napaupo sa isang sulok si Leroy habang nakatulala. Pakiramdam niya ay hindi na maaalis sa utak niya ang nakita niya sa taniman ng kalamansi. Tila habang buhay nang nakaimprenta yon sa kanyang alaala. Lo, natatakot po ko. Baka kung tayo naman po ang maging biktima ng aswang. Kaya nga dapat ay mag-iingat tayo palagi. Lalo na kapag madilim na. At huwag kang mag-alala, Apo. Habang nandito ako, ay gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Inabot na ni Leroy ang gamot kay Lolo Ambo. Matapos nilang magsarado ng mga bintana at pinto, ay nagsimula na silang magdasal. Pagdating ni Leroy at Lolo Ambo sa taniman ng kalamansi kinabukasan, ay agad nilang napansin ang kaguluhan ng mga trabahador.
Nagkatipon-tipon ang mga yon sa isang lugar malapit sa gitna ng taniman. Kita sa mukha ng mga yon ang takot at pagkabahala. Lo, sa tingin ko po ay nakita na nila yung bangkay ng lalaki na nakita ko kagabi na kinakain po ng aswang. Tama ka, Apo. Ngayon ay naniniwala na ako sa mga sinasabi mo tungkol sa aswang dito sa taniman ng kalamansi. May kaba na lumapit ang maglolo sa kumpulan ng mga trabahador. At hindi nga nagkamali si Leroy. Dahil naroon ang bangkay ng isang lalaki. Kalunos-lunos ang itsura nun dahil parang nilapayo ng napakaraming mababangis na hayop. Pinagpiestahan na rin yun ng mga malalaking langaw. Doon din nila nalaman na isa yon sa mga trabahador ni Don Pipito sa taniman ng kalamansi. Narinig nila sa ibang trabahador na baka raw aswang ang pumatay sa lalaki dahil hindi yun magagawa ng isang tao. Maya-maya pa ay dumating si Don Pipito. Agad na tumahimik ang lahat nang makita ang malupit nilang amo. Nang makita ni Don Pipito ang bangkay, ay hindi man lang ito nagpakita ng anumang emosyon ng pag-aalala. Ano na naman ito? Bakit may bangkay dito sa taniman ko? Ligpitin nyo na yan! Alisin nyo yan at ayokong may pagkikwentuhan kayo na may nakita kayong patay dito. Kapag nasira ang negosyo ko, mayayari kayong lahat sa akin! Nabigla ang mga trabahador at ang ilan ay nagkatinginan sa sinabi ni Don Pipito. Walang nagtangkang gumalaw sa bangkay. Oh, ano pang tinutunga-tungangan nyo dyan? Wala bang susunod sa inyo sa utos ko? Gusto nyo bang latiguin ko pa kayo isa-isa bago kayo kumilos? Hindi na napigilan ni Leroy ang sarili na magsalita. Mawalang galang na po, Don Pipito. Hindi po pwedeng galawin ang bangkay habang wala pa ang mga pulis. Sigurado ko nalalabas sa investigasyon na isang mabangis na hayop ang pumatay dyan. Isa pa, hindi ba sinabi ko na sa'yo dati na ayokong sumasagot-sagot ka sa akin, Leroy? Ako ang nagpapasweldo sa inyo. Ako ang masusunod dito. Huwag kang magmamagaling. Hindi ako nakikipag-usap sa katulad mong bata. Hindi naman po ako sumasagot sa inyo, Don Pipito. Sinasabi ko lang po ang tamang gawin sa ganitong sitwasyon. Talaga bang wala kang takot, ha? Inilabas ni Don Pipito ang latigo nito. Akmang hahampasin nito si Leroy, pero mabilis na iniharang ni Lolo Ambo ang sarili nito sa kanyang apo. Wag po, Don Pipito! Wag! Nakikiusap ako sa iyo. Wag mong sasaktan ang apo ko. Hindi na itiloy ni Don Pipito ang paghampas nito ng latigo. Sabihan mo yung apo mo, Ambo. Masyadong pasmado ang bunganga niyan. Kapag hindi ako nakapagpigil, baka katikim na talaga yan sa akin. Natakot si Leroy, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Lolo Ambo. Lumayo muna sila para makasagap ng sariwang hangin. Hindi mo na dapat ginawa yun, Lo. Paano ko natuloy ang paghampas sa inyo ni Don Pipito ng latigo? Hindi ka na kasi dapat sumagot pa kapag nagsasalita si Don Pipito. Alam mo namang mainit ang dugo nun sa'yo eh. Oo nga pala, kapag dumating ang mga pulis, ay huwag kang magsasalita. Huwag mong sasabihin na aswang ang pumatay sa lalaking yon. Hindi ka nila papaniwalaan. Pero Lo, yun po ang totoo. Yun nga ang totoo. Pero walang maniniwala sa'yo, Apo. Hayaan mo na lang ang mga pulis na mag-imbestiga. Sa gitna ng pag-uusap ng maglolo, ay napansin ni Leroy si Aling Erlinda na nasa isang tabi. Nakita ni Leroy kung paano titigan ni Aling Erlinda si Don Pipito. Nanlilisik ang mga mata nito habang may kakaibang ngiti sa labi. Dahil doon ay mas lalong lumaki ang duda ni Leroy na may itinatago ang bagong trabahador sa taniman ng kalamansi. Hindi na lang niya yon sinabi kay Lolo Ambo dahil alam niyang mapapagalitan siya nito. Dahil nang huli niyang ginawa yon, ay nasabihan siya ng lolo niya na masyado siyang mapanghusga sa kanyang kapwa. Simula noon ay halos tuwing umaga ay may natatagpo ang patay sa taniman ng kalamansi ni Don Pipito. Nang dahil sa hindi magandang pangyayari, maraming trabahador ang natakot na baka sila na ang susunod na matatagpo ang walang buhay sa taniman. Dahil na rin sa pera at kapit ni Don Pipito sa may mga kapangyarihan, ay nagawa nitong ilihim sa buong San Vicente ang hindi magandang nangyayari sa taniman niya ng kalamansi. Isang araw, nagtaka sina Leroy at Lolo Ambo nang pagdating nila sa taniman ay nakita nila ang mga nagkakagulong trabahador na nagmamadaling umalis. Narinig nila ang pagsigaw ni Don Pipito.
Sige, umalis kayo! Hindi ko kayo kailangan! Mga hampas lupang walang pinag-aralan! Akala nyo ba ipipigilan ko kayo? Madali ko kayo mapapalitan! Naniniwala kayo sa aswang-aswang na yan? Mga siraulo! Napahinto sina Leroy at Lolo Ambo. Bumaling ang tingin ni Don Pipito sa kanilang dalawa. Oh, kayong dalawa! Kung aalis kayo ay umalis na rin kayo! Hindi po kami aalis, Don Pipito. Kailangan namin ng trabaho rito. Kung ganon, ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Magtrabaho na kayo! Ayoko nang tatamad-tamad ngayon. Pagbalik ko rito mamaya, dapat ay tapos na mga dapat nyong tapusin. Mga panira kayo ng araw! Mabigat ang mga hakbang na naglakad palayo si Don Pipito sa taniman ng kalamansi. Sinundan yun ng tingin ni Leroy hanggang sa sumakay yun sa sasakyan nito. Tingnan mo, Don Pipito na yun, Lo. Hindi man lang nagpasalamat sa atin kasi hindi tayo umalis gaya ng ibang nagtatrabaho rito. Hayaan mo na, Leroy. Hindi ka pa ba sanay sa kanya? Pero Lo, talaga bang hindi tayo aalis dito sa taniman ng kalamansi? Hindi ka po ba natatakot kagaya ng mga umalis na? Paano po kung totoo na lahat po na nagtatrabaho rito ay pinapatay ng aswang? Paano kung tayo na po ang sumunod? Leroy, apo, hindi tayo pwedeng umalis. Ito lang ang pinagkukunan natin ng pera. Alam mo naman ang sitwasyon natin, hindi ba? Isa pa, tiwala ako na walang masamang mangyayari sa atin. Hindi na nga tayo lumalabas sa gabi. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Leroy. Alam niya ang totoo. Kailangan nila ang trabaho para patuloy silang makakain at makapag-ipon ng pera para pantubos sa kanilang lupa. Ngunit hindi niya maiwasang mangamba. Bawat araw na nalipas ay tila palaging may banta sa kanilang buhay. Nag-aalala pa rin po ako, Lolo. Hindi kasi natin alam ang mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Kaya nga tayo mag-iingat, Leroy. Basta't magtatrabaho tayo ng maayos at uuwi tayo bago kumagat ang dilim. Poprotektahan natin ang isa't isa. Malungkot na tiningnan ni Leroy ang mga natirang trabahador. Kaunti na lamang sila kumpara sa dami ng orihinal nilang bilang. Mahigit kalahati ang nabawas sa kanila. Hindi rin naman kasi masisisi ni Leroy ang mga yun. Dahil kung siya ang magdidesisyon, ay aalis na rin siya roon. Ngunit hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang lolo. Kung ano ang desisyon nito, ay yun na rin ang sa kanya. Pag-ikot ng mata ni Leroy, ay napansin niya si Aling Erlinda na abala sa pamimitas ng kalamansi. Tila sa lahat ng naroon, ito lamang ang hindi kinakapitan ng pangamba o takot. Parang hindi man lang ito apektado sa mga nangyayari. Agad siyang lumapit kay Aling Erlinda upang kausapin ito. Aling Erlinda, hindi po ba kayo natatakot sa nangyayari? Napatingin sa kanya si Aling Erlinda at agad na ibinalik ang atensyon sa pag-aani ng mga kalamansi. Hindi ako natatakot, Leroy. May mga bagay na mas importante pa sa takot na nararamdaman ng mga tao dito. Ano pong ibig niyong sabihin? Halos lahat ng mga katrabaho natin nag-resign na po. Hindi niyo po ba naisip na umalis na rin? Saglit na huminto si Aling Erlinda sa ginagawa nito at tumingin ng diretso kay Leroy. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko natatapos ang dapat kong gawin. Ano po? Ano po bang kailangan niyong tapusin? Magtrabaho ka na lang, Leroy. Kakaunti na tayo kaya dapat ay doble rin ang bilis at sipag natin simula ngayon. Naramdaman ni Leroy ang pag-iwas ni Aling Erlinda sa katanungan niya. Napabuntong hininga na lamang si Leroy at hindi na siya nag-usisa. Hindi niya maiwasang magduda kay Aling Erlinda. Malakas ang kutob niya na meron talaga itong itinatago. Habang nag-iisip ng malalim si Leroy, lumapit na si Lolo Ambo sa kanya. Sinabi nito na kailangan na nilang magsimulang magtrabaho para hindi magalit si Don Pipito sa pagbabalik nito. Sa loob ni Leroy, alam niyang hindi siya mapapanatag hanggat hindi niya nalalaman ang totoong dahilan ng mga nangyayari sa taniman ng kalamansi at kung ano ang misteryong bumabalot kay Aling Erlinda. Isang gabi, hindi makatulog si Leroy sa dami ng tumatakbo sa kanyang isip. Maya-maya pa ay naramdaman niyang tumayo si Lolo Ambo sa tabi niya. May kinuha ito sa kusina at pagkatapos ay lumabas ng kubo. Nagtaka naman si Leroy
kung saan magtutungo ang lolo niya ng ganong oras. Dahil sa pag-aalala na baka maging biktima ito ng aswang, naisipan niyang sundan ito. Tahimik na sinundan ni Leroy si Lolo Ambo. Mas lalo siyang nagtaka dahil napansin niya na papunta ito sa taniman ng kalamansi ni Don Pipito, hanggang sa tuluyan ng pumasok si Lolo Ambo sa taniman. Sinundan ni Leroy ang lolo niya hanggang sa makarating sila sa taniman ng kalamansi. Nagtago si Lolo Ambo sa likod ng bodega. Marahang lumapit si Leroy sa lolo niya mula sa likod nito. Lolo Ambo, anong ginagawa mo rito? Leroy, bakit ka nandito? Dapat nasa bahay ka lang. Sinundan ko po kayo, Lo. Nasagot ko na po ang tanong nyo. Ngayon naman po, ang tanong ko naman po ang sagutin nyo. Lolo, anong ginagawa mo sa taniman ni Don Pipito ng ganitong oras? May dala ka pang buntot ng pagi at itak. Hindi agad sumagot si Lolo Ambo. Hindi yun makatingin ng diretsyo sa kanya. Sandali, Lo. Huwag mong sabihin na... Ala, Lo, ikaw ang aswang? Pambihira, peste kang bata ka. Ano't pumasok sa isip mo ang bagay na yan, ha? Hindi ako aswang. Siraulong bata ito. Eh bakit po kayo nandito, Lo? Sa pagkakaalam ko, ganitong oras po umaatake ang mga aswang. Masisisi niyo ba ako na pagdudahan kayo? Hoy, siraulo! Hindi nga ako aswang. Nandito ako para protektahan tayo mula sa aswang. Saka para hindi tayo tuluyang mawalan ng trabaho. Ano po? Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Leroy, nakikita mo ang nangyayari sa taniman, hindi ba? Halos araw-araw ay may nakikitang trabahador na patay na nagiging biktima ng aswang. Kapag maraming trabahador ang namatay at umalis dahil sa takot, malaki ang posibilidad na ipasara ni Don Pipito itong taniman. Pati tayo ay mawawalan ng trabaho. Pero Lo, bakit ikaw ang gumagawa nito? Bakit hindi si Don Pipito o kaya magbayad siya ng tao para hanapin at hulihin yung aswang na yun? Saka sa tingin mo ba, Lo? Papamanahan ka ng milyones si Don Pipito sa ginagawa mong to? Naku, Lo, tigilan niyo to, Lo. Alam mo, Apo, wala nang ibang gagawa nito kundi ako lang. Huwag na tayong umasa na kikilo si Don Pipito. Kung hindi ko haharapin ang aswang, mas marami pa ang mamamatay. At kapag wala nang natira, wala na tayong kabuhayan. Lo, masyadong delikado po itong pagpapakabayaan ninyo. Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Kailangan kong gawin to, Leroy. Ayoko mawalan tayo ng trabaho. Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong kikitain. At hindi ko hahayaang magpatuloy ang patayan dito. Natigilan si Leroy. Alam niyang totoo ang mga sinabi ni Lolo Ambo. Ang trabaho sa taniman ng kalamansi, ang tanging pinagkukunan nila ng pagkain at pambayad sa kanilang mga gastusin. Ngunit hindi niya maiwasang mangamba para sa kaligtasan ng kanyang lolo. Nagbuntong hininga si Leroy. Ayaw niyang mapahamak si Lolo Ambo dahil ito na lamang ang nag-iisang mahal niya sa buhay. Kapag nawala pa si Lolo Ambo, ay hindi niya na alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Sige na nga, Lo. Hahayaan kita sa ginagawa mong to. Pero, tutulungan po kita. Hindi pwede, Leroy. Hayaan mo na lang ako na mag-isa. Masyadong delikado ito. Yun na nga po, Lo eh. Delikado. Kaya kailangan tulungan kita. Hindi ba? Ang sabi mo ipoprotektahan natin ang isa't isa? Basta, ayoko, Apo. Masyado ka pang bata. Sige na, umuwi ka na. Huwag ka mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Lo, hindi po ako uuwi. Pasensya na pero sa pagkakataon na to ay hindi po kita susundin. Ayoko nasa bahay lang ako habang nag-aalala ako sa inyo rito. Bago pa masagot si Lolo Ambo, isang malakas na boses ang narinig nila. Nakita nila si Don Pipito na papalapit habang hawak ang latigo. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo rito, ha? Nagnanakaw ba kayo ng mga kalamansi ko? O baka naman kayo ang pumapatay sa mga trabahador ko? Hindi kami ang pumapatay sa mga trabahador, Don Pipito. Hindi rin kami nagnanakaw. Ang totoo, nandito ako para bantayan ang taniman. Sa maniwala ka man o sa hindi, aswang ang pumapatay sa mga tauhan mo, Don Pipito. Kaya may dala akong itak at buntot ng pagi dahil ito ang gagamitin kong panlaban sa aswang na yon. Ano sabi mo? Aswang? Sa panahon ngayon, gusto mo maniwala ako na may aswang, Ambo? Huwag mo ko niloloko. Magsabi kayo ng totoo.
Anong ginagawa niyo rito? Nagsasabi po ng totoo ang lolo ko, Don Pipito. 2 beses ko na po nakita ang aswang dito sa taniman. Una, yung nakita mo ako habang sakay ka ng kotse mo. At ang pangalawa po nung nakita ko yung aswang habang nilalapa nito ang isa sa mga trabahador mo. Hindi muna nagsalita si Don Pipito. Tila tinimbang nito kung maniniwala ba ito o hindi sa mga sinabi ni Leroy at Lolo Ambo. Pagkatapos ng ilang sandali, napangisi si Don Pipito. Sige, sabihin na natin na naniniwala ako sa inyong maglolo. Ganito na lang, kung talagang sigurado kayo na may aswang dito, may alok ako sa inyo. Hulihin nyo ang aswang. Bibigyan ko kayo ng 200,000 piso kapag nahuli nyo at nahiharap nyo sa akin ang aswang na sinasabi nyo. Kung hindi nyo naman mahuli, ibig sabihin, kayo ang may kagagawan ng pagpatay. Di siguraduhin ko na mabubulok kayo sa kulungan. Nagulat si Leroy at napatingin kay Lolo Ambo. Lo, anong gagawin natin? Sige, Don Pipito. Tatanggapin namin ang alok mo. Huhulihin namin ang aswang. Pero kapag nahuli namin ito, gusto ko na ibigay mo kagad sa amin ang perang ipinangako mo. Oo naman, Ambo. May isang salita ako. Pero tandaan nyo, kapag hindi nyo nahuli ang aswang, alam nyo na kung ano ang mangyayari. Ayoko ng mga sinungaling sa taniman ko. Nang umalis si Don Pipito, naiwan sina Leroy at Lolo Ambo. Hindi sila nag-usap ng ilang sandali. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin si Leroy sa kanyang lolo. Lo, bakit mo tinanggap ang alok ni Don Pipito? Malaking halaga ng perang ibibigay niya sa atin, Apo. Matutubos na natin ang lupa at may matitira pa. Magagamit natin yon para makapagsimula tayo at makapagpatuloy ka sa pag-aaral mo. Sa bagay, sayang din po yun, Lo. Pero Lo, paano naman natin uhulihin yung aswang? Gagawa tayo ng plano, Leroy. Gagawin natin ang lahat para magtagumpay tayo. Ito na ang pagkakataon natin para matubos ang lupa natin. Kung ganun, Lo, pumapayag ka na pong tulungan kita? Sa tingin mo ba may magagawa pa ako para pigilan ka? Alam ko na kahit pagbawalan kita, ay gagawin mo pa rin ang gusto mo. Basta, Leroy, ipangako mo, mag-iingat ka palagi at uunahin mo ang sarili mo kapag nalagay tayo sa hindi inaasahang sitwasyon. Ngumiti na lang si Leroy bilang kasagutan. Umuwi na rin sila sa kanilang kubo at nagsimula na silang mag-isip ng hakbang para mahuli nila ang aswang. Sa loob ng maliit na kubo ni Leroy at Lolo Ambo ay naging abala ang dalawa sa paghahanda. Sa harap nila ay may isang plastik ng mga kalamansi na kanilang piniga isa-isa para makuha ang katas nun. Lo, bakit ba natin ginagawa tong pagpiga ng mga kalamansi? Sumasakit na po yung kamay ko sa dami ng mga kalamansing to eh. Ulang pa nga yan, Leroy. Tandaan mo, mabisang panlaban sa aswang ang katas ng kalamansi. Dapat marami tayong ipunin para kapag nakaharap natin ang aswang, ay hindi agad tayo mauubusan. Habang pinipiga ni Leroy ang kalamansi, biglang sumagi sa isip niya ang kanyang paboritong laruan nung bata pa siya, ang kanyang water gun. Lo, pwede ko bang gamitin yung water gun ko? Pwede ko yung lagyan ng katas ng kalamansi para siguradong tatamaan natin ang aswang. Aba, mahusay ang ideya mo, Apo. Nag-iisip ka naman pala. O sige, kuhanin mo water gun mo. Sa pagkakaalam ko naroon yung na nilalagyan natin ng mga lumang gamit. Mabilis na tumayo si Leroy at tinungo ang sulok ng kanilang maliit na silid. Kinuha niya ang kanyang water gun sa kaon at dinala yun pabalik kay Lolo Ambo. Inabot naman ng matanda ang isang tasa ng katas ng kalamansi at dahan-dahang inilagay sa loob ng water gun. Ngayon, Leroy, siguraduhin mong kapag ginamit mo yan, diretso sa mata o bibig ng aswang ang tama. Diyan natin sila maitutumba. Parang ganito ba, Lo? Inasinta ni Leroy ang bibig ni Lolo Ambo at kinalabit ang plastik na gatilyo ng water gun. Pumulandit ang katas ng kalamansi mula sa laruan at dumiretso yun sa bibig ni Lolo Ambo. Aba, Jaski kang bata ka! Napakawalang hiya mo! Sa akin mo pa talaga sinubukan na! Ang asim! Nagpa-practice lang naman ako, Lo eh. Pero wag kang mag-alala. Asintado ko sa paggamit nito kahit matagal ko na tong hindi nagagamit. Oo na,
magtigil ka na. Kakaltukan na kita dyan eh. Pero Leroy, kakaunti pa ang kalamansi na meron tayo. Kailangan natin ng mas marami. Ihingi tayo ng mas maraming kalamansi kay Don Pipito. Papayag po kaya yun? Ubod yun ng damot. Sa tingin ko naman papayag yun dahil para na rin naman sa kanya tong ginagawa natin. Natapos na sina Leroy sa pagpiga ng mga kalamansi. Ramdam ni Leroy ang kahandaan nila ni Lolo Ambo sa pakikipaglaban sa aswang. Hindi na siya makapaghintay na mahuli ang aswang at makuha ang perang sinabi ni Don Pipito na ibibigay nito sa oras na maharap nila rito ang aswang na pumapatay sa mga trabahador sa taniman ng kalamansi. Matapos ang trabaho ay nagtungo sina Leroy at Lolo Ambo sa bahay ni Don Pipito. Ang bahay nito ang pinakamalaki at pinakamaganda sa San Vicente at yun ay nakuha nito dahil sa negosyong kalamansi. Pagdating nila roon, kaagad silang sinalubong ng isa sa mga kasambahay ni Don Pipito at pinapasok sila. Agad naman silang hinarap ni Don Pipito. Oh, kumusta na? Nandito ba kayo dahil nahuli niyo na ang aswang? Nasaan na ang halimaw na yon, Ambo? Tapos na kami sa paghahanda, Don Pipito, pero hindi pa namin nauhuli ang aswang. Kung ganon, anong kailangan nyo? Bakit kayo nandito sa bahay ko? Don Pipito, hihingi sana kami ng paintulot na kumuha ng maraming kalamansi sa taniman mo. Kailangan namin ito para paipanlaban sa aswang. Kalamansi? Paano naman makakatulong yun laban sa sinasabi niyong aswang? Don Pipito, nakakatunaw po kasi ng balat ng aswang ang katas ng kalamansi. Kapag ginamit namin yun, malaki po ang tsansang matalo namin ng aswang at madala namin sa inyo. Tahimik na tinitigan ni Don Pipito si Leroy. Maya-maya pa ay ngumisi ito at tumango. Sige, walang problema. Pumapayag ako. Pumunta kayo sa taniman at kunin nyo sa bodega ang kalamansi na kailangan nyo. Pero tandaan nyo, kapag wala kayong naiharap na aswang sa akin sa loob ng 1 buwan, pababayaran ko sa inyo mga kalamansi na kinuha nyo sa bodega. Hala, bakit po may deadline na bigla? O bakit? Parang nagrereklamo na kayo ngayon. Hindi ba sigurado kayo na aswang ang pumatay sa mga trabahador ko? Kung totoo ang aswang, mahuhuli nyo yon at may haharap nyo sa akin. Huwag kang mag-alala, Don Pipito. Hindi matatapos ang 1 buwan ay ihaharap na namin sa iyo ang aswang. Mabuti kung ganon. Siguraduhin yung hindi nyo sinasayang ang oras ko. Pagkatapos makuha ang pahintulot ni Don Pipito, agad na nagtungo sina Leroy at Lolo Ambo sa taniman ng kalamansi. Isang sako ng kalamansi ang kinuha nila sa bodega at inuwi sa kanilang bahay. Grabe lo, ang daming kalamansi nito. Sasakit na naman ang kamay natin sa pagpipigay. Hayaan mo na, Apo. Ikaw talaga, napakareklamador mo. Alam mo, Apo, kailangan talaga maghirap bago ka makatikim ng sarap. Pero lo, sana talaga mahuli natin yung aswang para matubos na natin tong lupa, no? Saka gusto ko na rin po makapag-aral ulit. Gusto ko na makapagtrabaho ng maayos. Ayoko na habang buhay po tayo nagtatrabaho kay Don Pipito. Saka para makapagpahinga ka na rin po, lo. Aba, salbahe kang bata ka. Bakit mo ko pinagpapahinga? Gusto mo na ba ako mamatay? Hindi naman po yun ang ibig ko sabihin, lo. Kayo naman, no? Ang ibig ko pong sabihin, yung ano ba, hayay, yung parelax-relax na lang dito sa kubo, habang nagkakape, ganun. Kasi lo, simula kasi nung bata pa ako, nagtatrabaho ka na para sa ating dalawa eh. Gusto ko naman po na makaranas ka ng buhay na wala ka nang iniisip. Ganun ba? Linawin mo kasi. Akala ko gusto mo na ako mawala. Pero nakakatuwa yung sinabi mo, Apo. Masaya ko na kasama pala ako sa pangarap mo sa buhay. Siyempre naman po, lolo kita eh. Hindi pwedeng hindi ka kasama. Salamat, Apo. O siya, simulan na natin pigain itong mga kalamansi dahil marami-rami itong pipigain natin. Pinagtulungan ni Leroy at Lolo Ambo na hiwain isa-isa at pigain ang mga kalamansi sa isang planggana. Habang ginagawa yon ni Leroy, ay hindi niya maiwasan ang makaramdam bigla ng takot. Kapwa sila walang karanasan ni Lolo Ambo sa pakikipaglaban sa aswang at alam niya na kamatayan ang maaari nilang kahantungan sa gagawin nila. Ngunit dahil sa mahirap sila,
Kahit buhay pa nila ang nakataya, ay gagawin pa rin nila ang isang bagay kahit gaano pa yun kadelikado. Simula noon ay gabi-gabi nang nakabantay sina Leroy at Lolo Ambo sa taniman ng kalamansi. Ilang gabi na nila yung ginagawa, ngunit tila mailap ang aswang sa kanila. Hindi pa yun nagpapakita mula umpisa. Isang gabi, nakasandal si Leroy sa isang malaking puno. Dala niya ang kanyang water gun na puno ng katas ng kalamansi. Sa likod niya, nakasukbit ang isang galon na puno rin ng katas ng kalamansi upang meron siyang magagamit pa sa oras na maubos ang laman ng water gun. Si Lolo Ambo naman ay tahimik na nakaabang habang hawak ang itak at buntot ng pagi. Walang ingay na maririnig ng gabing yon maliban sa tunog ng mga kuliglig at banayad na ihip ng hangin. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang biglang may marinig silang isang kaluskos mula sa malayong bahagi ng taniman. Napatingin agad si Leroy kay Lolo Ambo at mabilis silang tumungo sa direksyon ng ingay. Habang papalapit sila roon, nakita nila ang isang anino sa dilim. Isang malaking nilalang na may mahahabang kuko at mapupulang mga mata. Meron itong hilang katawan ng isang lalaki na duguan. Tumigil sina Leroy at Lolo Ambo sa paglalakad at tahimik na nagkatinginan. Lo, yung aswang! Nandito na po siya! Oo, alam ko. Nakikita ko, Apo. Manahimik ka muna. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa aswang na abala sa paglapa sa katawan ng lalaki. Nang malapit na sila sa aswang, ay agad yung inatake ni Lolo Ambo. Isang mabilis na hampas ng buntot ng pagi ang pinakawalan ni Lolo Ambo at tinamaan ang aswang sa likod. Napasigaw ang aswang sa sakit at nanlisik ang mga mata na tumingin sa kanila. Agad tumayo ang aswang at umangil na parang isang mabangis na hayop. Napahakbang ng isa patalikod si Leroy. Nanlamig ang mga kamay niya. Nais niyang tumakbo palayo, ngunit naisip niya na hindi niya pwedeng hayaan si Lolo Ambo na lumaban sa aswang na mag-isa. Leroy! Ayun na! Huwag kang matatakot sa halimaw na yan! Kaagad na tumakbo si Leroy palapit sa aswang at itinutok ang kanyang water gun sa aswang. Paulit-ulit niyang pinaulanan ng katas ng kalamansi ang aswang. Sigaw ng sigaw ang aswang habang tinatamaan ito sa muka at katawan. Nag-iwan ang katas ng kalamansi ng mga paso sa balat nito. Napatili ang halimaw habang naglalagablab ang balat nito sa bawat patak ng katas ng kalamansi. Tama ka, Lo! Tama ka nga! Takot nga siya sa katas ng kalamansi! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng aswang. Tiniis nito ang katas ng kalamansi na lumalabas sa water gun at sinugod nito si Leroy. Napahinto si Leroy sa pag-atake nang makita niya na pasugod ang aswang sa kanya. Pero bago pa man makalapit ang aswang kay Leroy, ay mabilis na sumulpot si Lolo Ambo. Kinalmot ng aswang si Lolo Ambo at bumaon ang matutulis itong kuko sa braso ng matanda nang gamitin nito ang braso na panangga. Agad namang tinaga ni Lolo Ambo ang aswang at bumaon ang itak sa balikat ng halimaw. Habang abala ang aswang sa pag-atake kay Lolo Ambo, mabilis na inabot ni Leroy ang kanyang galon ng katas ng kalamansi. Inalis niya ang takip nun at buong tapang na tumakbo siya papunta sa aswang. Ibinuhos niya rito ang laman ng galon. Nang hihinang lumayo ang aswang kina Leroy, bigla itong tumakbo palayo. Sinubukan nila yung habulin, ngunit masyadong mabilis ang galaw ng halimaw hanggang sa tuluyan na yung nawala sa paningin nila. Mabilis na nawala ang aswang sa kadiliman. Ang malas! Natakasan tayo ng hayop na yon! Kaya nga, Lo, pero nakita mo ba nung binuhusan ko siya ng katas ng kalamansi? Nalapnos po ang balat niya. Oo nga, mahusay ang ginawa mo, Apo. Pasensya ka na kung minaliit kita nang hindi pa nakikita ang kaya mong gawin. Wala na po sa akin yun, Lo. Pero Lo, nasugatan ka niya. Nako, wala ito, Leroy. Hindi malalim ang sugat na ito. Kayang-kaya ko itong gamutin. Ang importante ay nasugatan natin ng gusto ang aswang. Sigurado ko na kapag nakaharap natin siya ulit, ay hindi na siya makakatakas. Kaya dapat masanda tayo sa susunod. Tiningnan ni Leroy ang sugat ni Lolo Ambo. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Lo, kailangan natin gamutin ang braso mo. Umuwi na tayo. Hindi naman na siguro babalik ang aswang na yun. Iniwanan ni Leroy ang bangkay ng lalaki sa taniman ng kalamansi. Alam nila na sa susunod na araw ay may ibang makakakita nun.
Pagdating nila sa kanilang kubo ay agad nilang ginamot ang sugat ni Lolo Ambo. Isang umaga, sa ilalim ng malilim na puno, nag-uusap sina Leroy at Lolo Ambo habang sinasalansan ang mga bunga ng kalamansi na nakalagay sa kahon. Hindi ko pa rin po makalimutan yung laban natin sa aswang, Lolo. Nakakatakot pa rin isipin na may ganung nilalang dito sa lugar natin. Ang mga aswang, mahirap kilalanin sa una. Kasi nga, kagaya lang natin sila kapag araw. Parang normal na tao lang sila. Tahimik at minsan nakikihalubilo pa sa mga tao. Ibig sabihin po, Lo, pwedeng kahit sino ang aswang? Ala, kahit yung mga kakilala po natin? Oo, Leroy. Kaya hindi mo kagad malalaman kung sino sa mga kapitbahay o kakilala natin ang aswang. Napaisip si Leroy sa mga sinabi ni Lolo Ambo. Bigla niyang naalala si Aling Erlinda, ang trabahador na matagal nang hindi pumapasok. Lo, napansin niyo po ba? Ilang araw na pong hindi pumapasok si Aling Erlinda. Dati halos araw-araw ko siya nakikita rito. Pero ngayon, parang bigla na lang po siyang nawala. Baka may sakit o kaya naman ay may ibang pinagkakaabalahan. O baka isa na rin siya sa mga trabahador na ayaw na magtrabaho dito dahil sa takot na mabiktima ng aswang. Siguro po, bukas pupuntahan ko siya sa bahay niya para malaman kung anong lagay niya. Magandang ideya yan, Apo. Alamin mo ang nangyari sa kanya. Kung may problema man siya, baka makatulong tayo. Kinabukasan ng umaga, nagpasya si Leroy na puntahan si Aling Erlinda sa San Delfin. Sumakay siya ng tricycle patungo roon. Pagdating niya sa San Delfin ay nagtanong-tanong siya hanggang sa matuntun niya ang kubo nito na nasa dulong bahagi ng San Delfin. Malayo yon sa ibang kabahayan. Aling Erlinda? Aling Erlinda? Nandyan po ba kayo? Tahimik, walang sumagot mula sa loob. Kumatok si Leroy sa pinto at bigla yung bumukas ng dahan-dahan. Itinulak niya ang pinto hanggang sa bumukas yun. Mula sa likod ni Leroy ay narinig niya ang boses ni Aling Erlinda. Leroy, anong ginagawa mo rito? Mabilis na lumingon si Leroy at agad niyang napansin ang mga kakaibang marka sa balat ni Aling Erlinda. May mga lapnos ito sa muka at iba pang parte ng katawan na parang paso mula sa mainit na likido. Napatitig si Leroy sa katawan ni Aling Erlinda at bumalik sa kanya ang alaala ng laban nila ni Lolo Ambo sa aswang. Ang lapnos na nakita niya ngayon ay kaparehong-kapareho ng mga sugat ng aswang na kanilang nakalaban. Ang init ng katas ng kalamansi, yun ang nagdulot ng mga sugat na yon. Bigla siyang kinilabutan. Aling Erlinda? Ikaw ang aswang! Napaatras si Leroy at agad na tumakbo palayo sa kubo. Leroy, sandali lang. Huwag kang tumakbo. Bago pa makalabas si Leroy sa bakuran na yon, ay naharangan na siya kagad ni Aling Erlinda. Leroy, sandali lang. Makinig ka muna sa akin. Kailangan kong magpaliwanag. Huwag kang lumapit! Ikaw ang aswang! Ikaw ang pumapatay sa mga trabahador! Oo, ako nga. Ako ang pumatay sa kanila. Ako ang aswang na nakalaban niyo ni Lolo Ambo nung isang gabi. Pero, bakit niyo po ginawa yun? Bakit niyo po sila pinatay? Ginawa ko yon para matakot ang mga trabahador at iwanan ang taniman na yon. Kapag wala ng tao na nagtatrabaho doon, mapipilitan si Don Pipito na ipasara ang taniman ng kalamansi. Pero bakit niyo po gusto magsara ang taniman ng kalamansi? Para makapaghiganti ako. Si Don Pipito. Siya ang pumatay sa asawa ko na si Ernesto. Ano po? Si Mang Ernesto? Yung binugbog po ni Don Pipito kasi napagbintangan po na magnanakaw? Oo, siya nga. Hindi magnanakaw ang asawa ko. Umuwi si Ernesto na bugbog sarado. Hindi nagtagal ang buhay niya. Isang umaga, hindi na siya nagising. Si Don Pipito, siya ang pumatay sa asawa ko. Kaya ang dapat sa kanya ay mamatay din. Papatayin mo rin po si Don Pipito? Oo. Ang plano ko ay gagawin ko yon kapag nagsarado na ang taniman ng kalamansi at bagsak na siya. Pero hindi na ako makapaghintay, Leroy. Gusto ko nang mamatay ang hayop na yon. Mamayang gabi, papatayin ko na siya, Leroy. Magwawakas na ang kasamaan niya.
at pakiusap. Huwag na huwag kayong makikialam ni Lolo Ambo. Hayaan nyo na lamang akong gawin ang paghihiganti ko. Hindi ko kayo sasaktan ni Lolo Ambo dahil alam kong mabuti kayong tao. Basta manahimik na lang kayo. Napatingin si Leroy kay Aling Erlinda. Nais niya itong kontrahin pero naisip niya na baka may gawin itong hindi maganda sa kanya kapag ginawa niya yon. Sa takot at kalituhan, dahan-dahan siyang tumango. Naiintindihan na kita ngayon, Aling Erlinda. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami makikialam ni Lolo Ambo. Hindi ako nagkamali na sabihin sa iyo ang lahat, Leroy. Alam ko, kagaya ko ay nais nyo rin na mamatay si Don Pipito dahil biktima rin kayo ng pagmamalupit niya. Nagpaalam na si Leroy kay Aling Erlinda. Naglakad na si Leroy pabalik sa bahay nila. Hindi pa rin siya makapaniwala sa natuklasan niya. Ngunit mas nanaig ang takot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Lolo Ambo ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Aling Erlinda. Pagka-uwi ni Leroy sa kanilang kubo ay hindi siya mapakali. Alam niyang kailangan niyang sabihin kay Lolo Ambo ang buong katotohanan. Nakaupo si Lolo Ambo sa harap ng kanilang bahay. Dahan-dahang lumapit si Leroy sa kanyang lolo. Leroy, kumusta ang pagpunta mo kay Erlinda? Nagkausap ba kayo? Ha? Opo, Lo. Pero Lo, may kailangan po kong sabihin sa inyo. Ano yun, Apo? May problema ba? Kasi Lo, ano po kasi, Lo, si Aling Erlinda po. Si Aling Erlinda po, Lo. Siya po ang aswang, Lo. Siya ang pumatay sa mga trabahador sa taniman. Siya ang aswang na nakalaban natin nung isang araw. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Leroy? Paano si Erlinda ang aswang? Nakita ko po yung mga lapno sa katawan niya, Lo. Katulad yun sa pinsala na nakita natin sa aswang nung buhusan ko po siya ng katas ng kalamansi. Isa pa, Lo. Siya na po mismo ang umamin sa akin. Lo, siya po ang aswang. Siya po talaga. Kung ganon, kailangan nating sabihin ito kay Don Pipito. Kailangan nating madala si Erlinda sa kanya habang hindi pa ito aswang. Tapos, makukuha na natin ang pera. Hindi, Lo. Hindi po natin siya isusumbong kay Don Pipito. Pero, paano ang pera, Apo? Naiintindihan ko po kahit paano si Aling Erlinda. Galit din po tayo kay Don Pipito at siguro nga, mas magandang mawala na lang siya. Yung pera po, pwede pa natin kitain yun sa ibang paraan. Gusto niyang patayin si Don Pipito dahil si Don Pipito po ang may kasalanan sa pagkamatay ng asawa ni Aling Erlinda, si Mang Ernesto po. Ano ka mo? Ang ibig mo sabihin paghihiganti lang ito, Leroy? Opo, Lolo. Kailangan niyang patayin si Don Pipito para makalaya na siya sa galit niya. Hindi natin alam kung gaano kasakit ang pinagdaanan niya, Lolo. Tumahimik si Lolo Ambo at tila nag-isip ng malalim. Matagal bago ito muling nagsalita. Sige, naiintindihan ko na ang lahat, Leroy. Siguro nga, mas tamang hayaan na lamang natin si Erlinda sa gusto niyang mangyari. Nagpasya ang dalawa na manatiling tahimik sa kanilang natuklasan tungkol kay Aling Erlinda. Ngunit kinagabihan, nang bumangon si Leroy mula sa higaan, ay napansin niyang wala si Lolo Ambo sa bahay. Agad siyang kinabahan at isang hinala ang pumasok sa isip niya. Nagkaroon siya ng hinala na baka nagtungo si Lolo Ambo sa bahay ni Don Pipito dahil nagkunwari lang ito na pumayag sa nais niyang pagsikreto sa nalaman nila tungkol kay Aling Erlinda. Nagmamadali niyang kinuha ang water gun at kumaripas siya ng takbo patungo sa bahay ni Don Pipito. Nakita niyang nakabukas ang pinto ng bahay ni Don Pipito kaya pumasok na siya. Magulo ang buong kabahayan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Natigilan si Leroy nang makarinig siya ng sigaw mula sa likod ng bahay. Nagmamadaling tumakbo si Leroy papunta sa likuran at doon niya nakita si Lolo Ambo. Sugatan nito at nakahandusay sa lupa. Si Don Pipito naman ay nakatayo at nanginginig sa takot habang nakaharap kay Aling Erlinda na nasa anyong aswang. May malalalim na sugat din sa katawan si Aling Erlinda na alam niyang dahil sa hagupit ng buntot ng pagi ni Lolo Ambo. Aling Erlinda! Tumigil ka na! Tama na po! Hindi, Leroy.
Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang hayop na ito. Kailangan niyang magbayad sa ginawa niya sa asawa ko. Aling Erlinda, naisip ko na kung ipagpapatuloy mo to, hindi ka makakalaya. Hindi mo mapapawi ang sakit sa paghihiganti. Magiging mas masahol ka pa kay Don Pipito. Huwag mo akong turuan, Leroy. Hindi mo alam ang sakit na mawalan ng mahal sa buhay dahil sa isang hayop na katulad ni Don Pipito. Itinapat ni Leroy ang water gun kay Aling Erlinda habang nanginginig sa kaba. Aling Erlinda, namatayan din ako. Pero hindi ako nagpabulag sa galit. Hindi ito ang paraan, Aling Erlinda. Hindi ito makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sa isang iglap, sumugod si Aling Erlinda kay Don Pipito na parang handa na nitong tapusin ang lahat. Tulungan niyo ako! Anong tinatayo-tayo niyo riyan? Mga wala kayong silbi na maglolo! Biglang hinila ni Don Pipito si Lolo Ambo at itinulak sa papasugod na aswang. Hindi makapaniwala si Leroy na ginamit ni Don Pipito ang lolo niya para gawing panangga. Ang buong akala ni Leroy ay sasaktan ni Aling Erlinda si Lolo Ambo, ngunit bigla itong huminto sa pag-atake. Tiningnan nito si Lolo Ambo na may kasamang pag-aalinlangan sa mga mata. Sa halip na ituloy ang pag-atake, ay umatras ang aswang. Hindi ikaw ang kalaban ko, Ambo! Marahang tumayo si Lolo Ambo. Bumaling ito kay Don Pipito na may galit sa muka. Wala kang puso, Pipito! Ipinagtanggol ka namin! Binantayan ang mga taniman mo! At ngayon, handa mong ipahamak kahit sino, basta't mabuhay ka lamang! Wala kang pakialam sa amin ang apo ko! Mas masahol ka pa sa aswang! Hindi, mali ka nang iniisip, Ambo. May pakialam ako sa inyo at kay Leroy. Kaya patayin nyo na ang Erlinda na yan. At pagkatapos ay ibibigay ko sa inyo ang pera. Dadagdagan ko pa. Hindi na, Pipito. Isama mo sa impyerno ang pera mo kung kaya mo. Erlinda, sige na. Ikaw na ang bahala sa demonyong yan. Gawin mo ang gusto mo sa kanya. Naglakad si Lolo Ambo kay Leroy at niyakap siya nito. Lo, anong gagawin natin? Wala na tayong magagawa pa, Leroy. Hayaan na lang natin si Erlinda. Hindi natin siya pipigilan sa kanyang paghihiganti. Si Don Pipito mismo ang nagtulak sa sarili niya sa desisyon kong ito. Ipinakita lang niya na hindi siya karapat-dapat na mabuhay pa. Nagulat si Leroy. Hindi niya inaasahan yun kay Lolo Ambo. Ngunit alam niyang tama ang kanyang lolo. Wala nang puwang para maawa pa sila kay Don Pipito, lalo na't nakita nila kung gaano talaga ito kasama. Wag niyo akong pabayaan. Tulungan niyo ako. Sige, magbibigay ako kahit gaano kalaking pera ang gusto niyo. Yun lang naman ang gusto ng mga mahihirap na kagaya niyo, di ba? Ngunit hindi kumibo ang maglolo. Nang maramdaman ni Don Pipito na hindi nila ito tutulungan, ay bigla itong nag-apoy sa galit. Mga wala kayong kwenta! Wala kayong utang na loob! Binigyan ko kayo ng trabaho, mga hampas lupa! Wala kaming utang na loob sa'yo, Pipito! Ang lahat ng ginawa mo ay para lang sa sarili mo, hindi para sa amin, hindi para sa iba. Makasarili ka, Don Pipito! Hindi ka dapat kaawaan! Wala kang karapatang humingi ng tulong sa amin ngayon! Sa isang iglap, nilapa ng aswang si Don Pipito. Sigaw ng sigaw si Don Pipito at walang tigil sa pagbibitaw ng masasakit na salita kina Leroy at Lolo Ambo. Habang nagaganap ang karumal-dumal na eksena, ay tumalikod na si Leroy at Lolo Ambo. Naglakad sila paalis sa lugar na yon. Lo, tama bang ginawa natin? Sa totoo lang, Apo, hindi ko alam. Bahala na ang Diyos ang humusga sa ginawa natin. Tumahimik si Leroy at sumunod na lamang sa kanyang lolo. Sa malayo, narinig pa rin nila ang mga huling sigaw ni Don Pipito. Pinilit na lamang ni Leroy na magbingi-bingihan habang patuloy silang naglalakad pauwi sa kanilang kubo. Pagdating nila sa bahay ay naupo si Lolo Ambo sa hagdan. Umupo si Leroy sa tabi nito. Parehas silang mabigat ang pakiramdam. Leroy, Apo, may kailangan akong aminin. Isinumbong ko si Erlinda kay Pipito dahil sa pera.
Pero nung ginawa niya akong pananggalang para sa sarili niyang kaligtasan, ay doon ko naisip na hindi siya karapat-dapat tulungan. Pero Lo, nakokonsensya pa rin po ako sa ginawa natin. Kahit paano ay may kinalaman pa rin tayo sa kamatayan ni Don Pepito. Lahat ng galit ng isang tao ay may dahilan, Apo. May mga sugat na hindi natin kayang pagalingin. Ang paghihiganti ni Aling Erlinda ay hindi na natin mapipigilan. Kinabukasan, kumalat sa buong bayan ng San Vicente ang balitang natagpuan ang katawan ni Don Pepito na wala ng buhay sa likod ng bahay nito. Tumigil na rin ang sunod-sunod na patayan sa kanilang lugar. Parang isang sumpa ang natanggal nang mawala si Don Pepito. Makalipas lamang ang ilang buwan, isinara ang taniman ng kalamansi ni Don Pepito. Nagsimulang magtanim sina Leroy at Lolo Ambo ng sarili nilang mga puno ng kalamansi sa paligid ng kanilang bahay. Dahil sa tiyaga ng maglolo ay lumakas ang kanilang maliit na negosyo at unti-unti silang nakaahon sa kahirapan. Wala nang narinig pa sina Leroy at Lolo Ambo tungkol kay Aling Erlinda. Matapos mamatay ni Don Pepito ay para itong isang bula na naglaho sa hangin.